Hello mga kapitbahay, welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, meron tayong katanungan ng isa nating subscriber. Nagtatanong po siya sa akin is, ano nga ba daw ang method? Yung kunyari, nag-work from home siya, tapos gusto niyang i-access or paano niya i-access yung files nila doon sa kanilang office gamit ang ating VPN. Okay, tinatanong pa po niya kung secured nga ba yun. Okay, so ito po yung katanungan niya. Kung niyo mapapansin, yan, ito po yung katanungan niya. Paano nga ba daw niya ma-access yung mga files sa office using VPN? Tsaka, secured po ba siya? Okay? Yan yung pag-uusapan natin today. I-explain ko ng konti based dito sa aking experience. Okay? Sana maliwanagan ka, no? Sana magkaroon ka ng idea kung ano dapat mong gawin para makapag-work from home ka tapos yung files mo is nasa office. Okay? So, let's go. Pag-uusapan natin yan. Kwento natin ng konti about dito sa experience natin. Okay? Let's go. So, ayun na nga mga kapitbahay, no? Ang scenario natin today is work from home. Okay? Ito, isa nating tropa nagtatanong, ano nga ba daw ang method? Kunyari, nasa bahay siya, tapos yung mga files niya is nasa office, naka-work from home siya. Paano nga ba daw niya i-access ng secured or paano niya i-access gamit ang ating VPN. Okay, so ganito yun mga kapitbahay. Kung hindi mo pa alam kung paano mag-setup ng VPN or IPsec or site-to-site VPN, kung ano yung pinagkaiba nila sa OpenVPN or sa mga remote VPN, panoorin nyo po yung video ko. Mayroon akong video niyan sa channel. Okay, so for today's video mga kapitbahay, dahil nga nag-work from home siya, hindi tayo pwede mag-IPsec or site-to-site VPN. So ang gagawin natin is yung remote VPN, which is ang ating server is nasa office, tapos ikaw na isang empleyado is bibigyan kita ng certificate, i-install mo lang doon sa PC mo, tapos ilalagin mo siya kung gusto mo i-access yung file server dito sa office. Okay? Ano nga ba ang process nun? Kung ano nga ba ang design kung paano nag-work para ma-access mo yung files mo sa office. Okay? Parang magulo ako pero sana maintindihan po niya. Okay? So for example mga kapitbahay, is ikaw is nagtatrabaho ka sa bahay. Okay? So for example, ito, kung yung pupansin, meron tayo ditong network. Ito yung pfSense natin. Okay? Doon sa mga tropa nating IT na hindi naka-pfSense or ibang firewall, same procedure lang din po yun. Okay? So, kunyari, empleyado, hindi mo alam or meron kayong network admin or system administrator. So, ang sasabihin mo lang sa kanya ay, Sir, gusto ko i-access yung files sharing ko dito sa office pag nasa bahay ako. So, alam na nila kung anong ang gagawin nila doon. Alam na nila kung paano ka bibigyan ng access. Okay? So, madalas, pag secured connection talaga is VPN talaga. Okay, kasi mayroon tayong sariling tunnel which is hindi tayo naka-public. May sarili tayong pipeline na doon dumadaan yung mga data na o yung connection natin para secured. Tayo lang nakaka-access. Hindi katulad ng ibang company or ibang offices, ang ginagawa lang nila is nagpo-port forward lang sila doon sa router nila, which is naka-public po yun. So prone po yun sa hack or prone sa virus. Okay? Pero kapag naka-VPN ka is secured ka kasi may sarili tayong tunnel. Okay? So, ganyan lang. So, paano nga ba nag-work yun? Dito sa pfSense natin, which is sa pfSense natin dito, meron tayong tinatawag dito na OpenVPN. So, kung hindi mo alam paano mag-setup or kung IT ka, gusto mong matuto, panoorin mo lang yung mga video natin sa YouTube, marami kang matutunan doon. Okay? So, dun sa tropa nating IT na nagtatanong, ganito lang po yung process nun or yung method nun kung paano ginagawa. Okay? So, for example, ikaw to. Ayan, dito ka nagtatrabaho sa isang PC na to. May sharing ka dito sa file server na to. Mayroon kang shared folder dyan na ina-access mo dito. So, paano nga ba ang mangyayari? Kunyari, uuwi ka na. Ayan, di ba? Detailed. Uuwi ka na. Gusto mo itong i-access. So, ang gagawin mo is, magpapaalam ka dun sa IT mo or sa IT people na sabihin mo na, Sir, uy, gusto ko i-access yung sharing ko dito sa bahay. Okay? Gagawin nila, gagawan ka nila ng VPN access, tapos ibibigay nila sa'yo yung installer or yung certificate, tapos ang gagawin mo, pag uwi mo sa bahay, i-install mo siya dito sa PC mo. Okay? As long as na may internet ka, automatic ma-access mo yan. So, sasabihin ni IT manager or ni IT people na, uy, ito yung access mo, save mo sa USB or isi-send ko sa iyo sa email. Pag uwi mo sa bahay, i-download mo lang, tapos i-install mo rito sa PC mo. Ayan, i-install mo dyan sa PC mo, tapos once na nag-connect, automatic, may access ka na dito sa sharing folder mo to. Si IT people na ang bahala mag-manage nun. Okay? So, ganun lang yung method na napakasimple. Kung nari, nasa ibang bansa ka, nasa US ka,
as long as na binigay sa'yo yung certificate mo sa OpenVPN, kahit saang lugar ka man, ma-access mo tong file server mo na to. Nagdedepende na lang yun sa internet mo at saka sa internet ng office mo kung gaano kabilis yung upload at saka kung gaano kabilis yung download mo pagdating sa internet mo sa bahay. Okay, so napaka-basic lang. Ito yung space mo, gusto mo i-access sa bahay, so bibigyan ka lang ng access. So pag in-access mo, dito na yung dadaan, gaganon na siya. Okay, or gaganon sa internet, ganon, dito na siya. So automatic ma-access mo siya agad. Napaka-safe kasi naka-VPN tayo or naka-OpenVPN. Okay, so ganun lang method po nun, napaka-basic lang. Tapos ipapakita ko sa inyo yung actual. For example, ako ngayon, nandito ako ngayon sa bahay habang gumagawa ng vlog na to. So ipapakita ko sa inyo yung actual, which is pagdating sa OpenVPN, kasi mayroon akong VPN dito. Ayan. Ayan. Ipapakita ko sa inyo yung actual. Ayan. So, ito yung VPN ko. Ayan. Pag dinouble click mo yan, lalabas dito. Ayan. Right click mo lang yan. Tapos, connect. Sorry, nag-aaway yung mga pusa. Nawala yung camera na lobat. So, ayan. Pag inokay mo yan, ayan. Tapos, automatic. Ayan. Connected na po yan. Nag-green na po siya. Okay. So, ipapakita ko sa inyo. Ma-access ko na yung aking firewall. Ayan. Through VPN. Ayan. So, ito yung firewall ko sa office. Ay, hindi pala yan. 192. Ito. Yan yung firewall ko sa office. Okay. Tapos, meron akong isang server sa office na ito. Ma-access ko niyan dito. Kung nyo mapapansin, tingnan nyo yung IP ng aking computer. Yan yung IP ko rito sa bahay. So, magkaiba siya, diba? So, 1.1. Ang IP ko sa office is 0. something. Tapos, yung isang VLAN ko, which is kung saan nakakabit yung file server ko, is ito. Ayan. Okay, pag inokay mo yan, accessible na yung file server namin. Ayan, okay. So, kung nyo mapapansin, napakadami niyan. Nandyan lahat ng files namin. Ayan. Kaya mapapansin, nandyan lahat. So, napaka-basic, napakadali. Ganyan lang. Ganyan lang yung process kung paano mag-access ng VPN. Okay, so for example, meron kayong intranet. Ayan, ikaw, dito ka sa bahay nagtatrabaho. Tapos, mayroon kayong isang software or like for example, call center ka, na may naka-install dito na Go Auto Dial, which is yan yung dialer na ginagamit ng ating mga call center people or mga call center company. Go Auto Dial, BC Dial, ganon. So, pwede ka magtrabaho papuntang bahay kung naka-VPN ka or remote VPN ka dito sa server nyo. Pwede mo i-access yung intranet. Like for example, pwede mong, kumari, ito, meron akong test website dito sa office, which is 2.209. Ayan, kung nyo mapapansin, meron akong test website na ginagawa or tinetesting pagdating sa office. So, hindi pa yan tapos. Okay, kung nyo mapapansin, na-access ko siya dito sa bahay. Like for example, meron kang dialer sa office, tapos magda-dial ka ng call, mag-aantay ka ng call, or sa bahay ka lang mag-aantay, pwede po yun. Okay? Kasi ma-access mo siya. Like for example, ito yung Go Auto Dial, ayan, accessible. So, pwede ka mag-monitor ng calls, pwede ka mag-answer ng calls, kung nga rin ganon, through VPN. Yan, kung yung mapapansin, naka-VPN yan. Okay? 209. Okay, yung IP ko is 1.1. Yan yung actual test. Yan yung actual na ginagamit namin. So, napaka-safe po niyan kasi naka-VPN ka, kasi nakasariling tunnel ka. Yan yung mapapansin. Sariling tunnel. Yun. Dito ka sa bahay, nasa US ka man, nasa Japan ka man, pwede ka mag-answer ng calls na pumapasok dito sa BC Dial or sa Go Auto Dial or sa dialer na ginagamit nyo sa office, which is intranet. Tapos naka-setup lang. Okay? So, ganun lang ka-basic. Napakadali lang. Sobrang basic ang method kung paano mo sa i-access. As long as na may internet ka, tapos may VPN access ka from your server, from your firewall, from sa IT people, matik yun, ma-access mo yung files mo. Nagdepende na yun kung ano ang pwede nilang i-allow dun sa security. Like for example, i-allow lang nila tong intranet na to, tapos i-allow lang nila yung file server na to specific na yun lang ma-access mo. Pwede. Ganun lang po yun. Ganun lang yung process nun. Okay? Sana naintindihan mo.
nasa sa IT mo na yun kung ano ang mga kailangan niyang i-allow. Intranet, yung file server na to, ayan, nasa kanya na po yan. Sila na ang bahala. Kung ano yung naka-allow dito, yan din yung ma-access mo rito. Kung ano yung naka-allow dun sa user mo, yan din yung ma-access mo dito sa bahay mo. Okay? So, ganun lang ka-basic ang concept. Ganun lang ang method ng paggawa ng VPN or pag-access ng mga files mo from office papunta sa bahay nyo. Okay? So, hindi ko alam kasi doon sa tropa nating IT yung nagtatanong kung IT ba siya or hindi. Kung IT siya, sigurado gets na niya agad to. Pero kunyari, isang empleyado na hindi ka techie, matik, ganun lang ang process. VPN connection, which is secured po yun kapag naka-VPN ka. Okay? Ano pa ba? That is our vlog, Tech Vlog Tuesday ngayon. So, kung mayroon kayong mga katanungan or mayroon kayong konting comment down below lang po para masagot natin yan about sa mga ganito at saka maibigay ko yung konting knowledge ko na based dito sa experience ko para ma-share ko naman para magkaroon naman kayo ng idea kung how it works, paano gumagana at saka makapag-share ako ng knowledge sa inyo. So maraming salamat, God bless, peace, and thank you so much for big support sa YouTube channel ko. Okay, so marami pa tayong vlog, tech vlog or setup or mga anything, basta huwag nyo po kalimutan kapag may bago tayo or may mga gawa tayo, automatic binablog natin para ma-share ko sa inyo. Okay? So maraming salamat. God bless. Peace. Thank you.